So yan, bago po lahat, binabati ko po kayo na isang magandang hapon mga idol. Meron po ulit akong gagawin, may home service na single tab. Ang brand po nito ayan, Fujidenso. 6.8 kilos o kilograms, JWS 680. Ayan. Bali po, ang problema daw po nito mga idol ay pagka binuhay ang wash timer ay umuugong lang daw po at hindi dumiretso po ang kanyang pag-ikot ng pulsator. So yan, atin pong ititesting yan para makita po natin ang ebidensya. Hanapin ko muna po ang power cord at ating isasaksak. Magalit lang po. So yan, nakasaksak na po ang power cord. Nasaksak na ni kuya. Pihitin ko po ang wash timer. Ari palang kabila dahil ari pala ay sa drain. Ayan, kung maririnig nyo po ay umuugong, ipihitin ko ng kaunti dito. Umiikot naman siya. Tapos hintayin natin po ang reverse. Ayun. Tuloy ng ugong. Pupus ko muna po ito. Aking bubunutin ng saksak. So yan, babaklasin ko muna po itong cover sa likod. Ito po, dalawang tornilyo po ang tatanggalin dito sa model ng Fujidenso. Ayan. Muna po ito. Makakita naman kayo na nagtatanggal ng tornilyo. Para maiba naman. Tanggalin po natin itong dalawang tornilyo. Ayan. Natanggal na po. Patong muna natin dito ang taklog. Ayan. Tapos, kinakalawang na pala ito kuya. Kalasing. Ayan, sobrang luwag na ng pambelt. Ayan, kung mapapansin niyo po mga idol, yan po. Kinalawang na motor, ibig sabihin may leak na tubig, kaya mabilis ding natangos ang pambelt. Ayan. Dito muna po tayo mag-testing o mag-tester dito sa diretso po agad tayo sa linya ng motor. Tanggalin ko po itong plastic para makita natin at malaman natin kung ang kanyang problema ay sa motor o Yan. Tanggalin ko muna po ito. Iikot ko muna ang camera. Ibaba ko ng konti. Yan. Sana na may good pa motor para magawa natin. Baba ko pa. Dali. Yan. Ipod na kaunti. Tapos aking calibrate ang aking tester. Ayan, naka 0 na po yan, naka times 10. Yan po. Labis ng kaunti. Ayan, kukuha muna po ako ng plies para matanggal natin ang close-in wire connector. Ito natin ititester ito. Ayan. Tapos ari ang kanyang common, tanggalin ko po itong blue. Hindi matanggal matigas Ayan, tanggal din pero sumama ang loob, matigas na. Ayan. Ayan. Tapos ang kanyang reverse at saka forward, ito po, kulay gray at saka yellow. Tanggalin ko po rin, tanggalin ko rin po ito. Tanggalin ko rin, nautal na ang hose. Ayan. Ayan. Matigas talaga. Panggigil na si Dan Edge. Ayan. Talagang napaka matindi ang pagkakaipit ng close-in wire connector. Ayan. Ito po, tatlong wires.
wiring ng motor. Tusok ko po dito isang test probe sa blue, common. Tapos, ito dito sa yellow. Ayan, oh. Ayun ang isa. Ari ang normal na resistance. Ari yellow, wala. Sabihin may tama ang motor. Tapos ang capacitor. Ayan. Set po sa times 1K. Tusok ko ang dalawang test probe. Ayun. Umalo. Ayun, normal ang capacitor. Ayun, normal. Sira ang motor po. Ng washing machine na ito dahil kinalawang. Matutuloy na pong gawin itong Fujidenso na single tab washing machine dahil nung una ko pong tiningnan ito po ay sira po ang kanyang motor. Naging problema po itong gear case dahil may tagas po ito. Kaya ang belt po ay umano din, lumuwag din. Umaba. Kaya mapapansin niyo po ang pinakapulihan ng motor o kinalawang. Kaya ang ating po ngayon gagawin ay magpapalit po ako ng bagong motor. Tapos gear case saka belt. Yan, ito po ay ako nagdala na. Dahil nung nakaraan po hindi ko nagawa ito. Dahil medyo alangan na rin sa oras. Ayan, ang aking papalit. Ito po ang motor. Papalit. Tapos itong gear case. May pagkakaiba lang po dahil ang shafting ng gear case ay square o 4 teeth. Ito naman ay 11 teeth. Ating paglilipatin po ang shafting nito para magawa po ito. Ayan, binaklas ko na po ito kanina. Pasensya na po kayo dahil ng medyo hapon na rin. May gagawin pa po ako isang spin dryer. Ayan, babaklasin ko muna po itong mga motor niya. Saka itong gear case. Balikan ko po kayo mamaya pagka nabaklas ko na po yan. Dahil medyo matagal-tagal na trabaho po ito. Ito na po ang motor niya. Ayan. Tapos ito po yung sinasabi ko sa inyo na ang gear case po niya ay square 4 teeth. Ayan. Ito ang aking papalit. Ito po ililipat ko itong shafting na ito dito. Para maikabit po yung kanyang pulsator o yung pinaka-hélice na washing. Unahin ko muna po itong tanggalin. Itong puliya. Tapos itong nasa paa niya. Ililipat ko po ito dito. Ayan. Dito tatlo yan. Ayan, natanggal ko na po ang puliya sa motor. Papakita ko naman po sa inyo ang pagtatanggal naman ng shafting sa gear case. Kung sakali po at magkaiba ang shafting. Saan ko po ito? Tanggalin muna po itong tornilyo na 4. Kailangan gawa natin ang paraan, magkaiba pala ng shafting ng mga yan. Natanggal ko na po ito muna, tapos tanggalin ko rin itong lumang gear case, medyo kinalawang na, mahirap nang tanggalin ang ulo ng tornilyo. Gamit tayo na side cutter para maikot matigas. Pupus ko muna po ito at kinalawang ang tornilyo. Balikan ko po kayo mamaya pagka natanggal ko ang tornilyo para hindi po tumagal po ang ating video. So yan, natanggal ko na po nakalas ko na isang gear case. Pinahirapan ako sa tornilyo dahil kinalawang na yan. Sinira ako na po. Yan, tinuluyan ko na sirain. Dahil sira na rin naman, papalitan na ng bago. Ayan. Ito po yung aking tatanggalin po yung C-clip. Nito. Saka itong bagos, may C-clip din po yan. Yan. Unahin ko muna po itong isa. Itong luma. O
ito may sikli pa. Ayan, para meron pa nga. Itong siklip pa nga idol, ito may may butas. Ayan, hindi masyadong kita, pero yun, naputol na siklip dahil gato na. Ayan. Tapos, bisitahin nyo po kung ito may washer. Ayan. Ayun, taktak natin para yung washer medyo umangat. Ayan, may washer nga na isa. Ayan po, ayan. Tanggalin po natin ang flat screw. Ayan. Natanggal doon sa shafting na washer. Tapos lagyan natin ng konting langis. Tapos ito po ang gagamitin natin shafting, kaya ating lagyan ng basahan para hindi mabusalsal. Pukpukin dito. Ayan. Para lumabas ang shafting at mabunot. Hindi pa rin nakuha. Gamit naman ng Phillips screw. Pukpukin na konti. Ayan. Yun, nahugot na. Hindi pa rin. Ayan, nahugot na ang shafting. Tapos ito namang isa na bago. Tatanggalin ko rin po ang C-clip ito. Ganito lang po yan. Pabubukahin ang C-clip, pabubukahin. Itong pasensya na po, gagamitan ko ng paa. Ayan. Tapos pag bumuka, itaas. Hindi pa nadala. Try ulit natin ang isa pa. Ayan. Kailangan may taas. Ayan po. Natanggal na C-clip. Lagyan natin dito. Tapos tanggalin ulit natin itong washer na isa sa ilalim. Para pag pinokpok, taktak natin ng konti. Para ang washer ay umangat na konti. Masuksukan natin ang flat screw. Diba? Hindi pumatak. Ayan. Yun, nadala na. Yan, ang washer po ng bago. Tapos sa pinangkuli ng basahan, pukpukin ng martilyo. Ayan. Tapos sukat natin ang shafting kung tapat pa sila. Ay, medyo maiksi na konti, mahaba yung isa. Ayan o. Pero kakunti naman ang inihaba. Lalagyan na lang po natin ng washer. So, naipakita ko na po sa inyo ang pagtatanggal ng shafting ng gear case. Ito po yakin po muna lilinisan. Hindi ko na po ipapakita ang paglilinis para hindi tumagal. Para mailipat ko po itong ito pong oil seal. Lilipat ko po dito pag nalinisan ko itong shafting. Itong gagamitin kong oil seal na bago. Lilinisan ko muna po ito. So ayan mga idol, na ikapit ko na po yung bagong gear case. Ayan. Saka po yung bagong motor, saka bagong pambelt. Ayan, pambelt. Ikapit ko na po yan. Pasensya na po kahit hindi ko na pinakita. Yung aking pinupusto kanina naulan. Kaya medyo minadali ko na po ang paggagawa. Para matapos ko po itong Fuji Denso na single tab. So ayan, ipa-final testing na po natin yan. Yan po ay may lagay na tubig na. Ayan. Pipilitin ko po dito yung wash timer. Ayan. Umikot na po siya. Ayan. Maganda na ang kanyang pag-ikot. Nag-reverse na. Ayan. Malakas ang pag-ikot niya. Ayan. Success na po ang ating trabaho po sa araw na ito mga idol.
Nagawa natin ang Fujidenso na single tab. Ayos na, pwede na mag-washing, maglaba ang may-ari. So yan, hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang binahagi ko po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bagong pong video na i-upload. So yan, nagpapasalamat po ako sa mga silent viewers, organic viewers at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods. God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw natin mga hanap buhay. Bye bye na po at maraming salamat po mga idol.